Hi mga beshi ko, nung araw nga po na 'to ay pagod na pagod ako sa school kaya ayan pag-uwi ko sa bahay mga beshi, chinarge ko muna yung cellphone ko at nagpahinga saglit. At pagkatapos ko nga magpahinga sumakay na nga rin po ako sa jeep papunta sa monumento para maipamigay po yung mga ibibigay natin sa mga homeless people. May Saturday class po kasi ako dito mga beshi, kaya ayan, isang klase ko pang umaga, tapos yung last subject ko is pang hapon. Kaya ayan mga beshi ko, nung natapos yung last subject ko, inasikaso ko na nga po yung mga ipapamigay natin sa homeless people. At ayan mga beshi ko, nakababa na ako ng jeep at nandito na po ako sa monumento. Dito sa harapan ko mga beshi ko, nakita ko po dyan si nanay, kaya siya po yung una kong binigyan at nilapitan. Konting tulong lang po. Wala po ano ma. Thank you din po. Gano'ng katagal na po kayo dito, nanay? Palagi ko po kayo. Palagi ko po kasi kayo nakikita dito. Kaya nakaawa po sa inyo. Salamat din po sa pag-appreciate. Meron po kayo diyang may biscuit po kayo, tsaka tubig po. Sige po. Salamat din po, nanay. God bless you po. Ingat din po. At pagkatapos nga po nun, kumuha pa po ako ng eco bag para ibigay po sa iba. Konting tulong lang po. Thank you po. God bless you po. At pagkatapos nga po nating maipamigay yung tatlong eco bag mga beshi ko, ayan, pagod na ako naglalakad dito kasi ang bigat talaga ng dala ko. At ayan, as you can see mga beshi ko, sobrang daming tao dito sa monumento. Sobrang bigat nga po talaga ng eco bag na dala-dala ko at iniingatan ko rin po yung bag ko na hawak ko sa gilid mga beshi kasi po may bag po ako dyan. And ayun, iniingatan ko rin po yung cellphone ko kasi baka kung anong mangyari, bells. Pero ayun na nga mga beshi ko, inabot ko na nga rin po kay ate itong isang eco bag. At ayun po, hindi ko na rin na-videoan sila ate kasi hindi ko po talaga pinapakita mga beshi ko, as you can see. Hindi ko po pinapakita yung mga mukha nila kasi po hindi ko po sila hiningan ng permission na kuhanan ng video. Kaya hindi ko rin po sila pwedeng ipakita dito sa vlog. And ayun, nakikita ko naman po sa bakas ng kanilang muka na masayang masaya po sila. Kaya masaya na rin po yung puso ko. At dito mga beshi ko, pagpasok ko nga po ng mall, ayan, sumakay na ako ng elevator at pumunta na po ako sa chapel o church dito sa taas ng SM Grand. And ayun mga beshi ko, a-attend muna po ako ng mass. And after nga po ng mass na yan mga beshi ko, ayun, nagpray po ako kay Lord kasi this time mga beshi ko, that time, sobrang bigat talaga ng pakiramdam ko. And ayun, happy ako at the same time, may pinagdadaanan din ako. Kaya ayun, dito talaga mga beshi yung pinaka comfort zone or yung pinaka-safe place para sa akin, mga beshi ko. Ito talaga yung pinaka-favorite place ko kasi sobrang payapa dito sa church na to. And ayun mga beshi ko, palagi talaga ako nandito, sad man ako or happy. Noong mga panahon na to mga beshi ko, sobrang nahihirapan talaga ako sa pinagdadaanan ko kasi sabay-sabay yung problem ko sa school, sa sarili ko, and sa mga gusto at kailangan kong gawin na nagiging rason para ma-stress ako, ganun, tsaka ma-pressure sa mga nangyayari. And ayun, may mga pinagdadaanan din akong personal problems, kagaya ng broken hearted ako, ganun. And si Lord talaga yung takbuhan ko every time na malulungkot ako, iiyak, or masasaktan. Pero higit sa lahat, syempre, lumalapit din ako kay Lord kapag nakukuha ko yung gusto ko. And nagiging grateful ako lalo araw-araw sa Kanya kapag binibigay niya yung prayers ko. And ayun mga beshi ko, pansin nyo, sobrang umiiyak na ako dyan kasi talagang ang bigat ng pakiramdam ko. And ayun, all I need to do is to pray and surrender to God. Noong araw na 'to mga beshi ko, sobrang dami talagang nangyari sa akin and ayun, halo-halo yung saya, yung lungkot, yung pagod, yung peaceful, yung magulong isip, yung pahinga, lahat-lahat. Kaya ayun mga beshi ko, na-overwhelmed talaga ako. And ayun na nga mga beshi ko, naging sobrang emotional ko rin diyan kasi andito na naman ako sa comfort place ko, sa sa comfort zone ko, which is itong church na 'to na kung saan nailalabas ko talaga dito yung nararamdaman ko kay Lord. And at the same time mga beshi ko, nagpapasalamat din ako dito kay Lord kasi may mga natulungan tayo at may mga napasaya tayo. Ayun na nga mga beshi ko, sobrang sarap din sa puso na tumulong
nang walang hinihinging kapalit. Ayun mga beshi ko, sobrang saya ng puso ko na gawin itong vlog na to para rin sa mga homeless people and matulungan sila kahit sa maliit na paraan lang. Ayun na nga mga beshi ko, tsaka ito talaga yung isa sa pinakamasayang ginagawa ko kapag kami natutulungan tayo. And sobrang nagpapasalamat din ako kay Lord mga beshi ko kasi I can be able to share my blessings even in the smallest thing and even in the simple thing. Kaya kahit anong mangyari at kahit may pinagdadaanan ako mga beshi ko, palagi ko pa rin tinitignan yung bright side ng buhay kasi kapag may mga nangyayaring ganito, may mga pinagdadaanan tayo, way lang to ni Lord para patatagin tayo. And at the same time, pagkatapos nitong lahat ng to, magiging masaya na ulit tayo. Ganun lang din yung palagi kong iniisip na palagi kong pinaniniwalaan na I believe that everything happens for a reason, every pain has a purpose, but the most importantly, all will be all right in God's perfect time. Kaya ang palagi lang natin gagawin, always look at the bright side of life. At ayun na nga mga beshi ko, wag na wag ninyong kakalimutan na ang sarap-sarap mabuhay. At maliban dun mga beshi ko, palagi lang natin enjoyin ang buhay. Kasi di ba nga, sabi nga nila, nothing lasts forever. Kaya lahat ng yan matatapos lang din dahil wala namang permanente sa mundo. And ayun na nga mga beshi ko, yung mga pinagdadaanan natin, gamitin na lang natin tong power or lakas para maging better tayo, para alamin kung ano pa yung mga dapat nating ayusin, dapat baguhin, at dapat i-improve sa buhay natin. At ayun na nga mga beshi ko, masarap mabuhay, lalo na kapag meron tayong Diyos na kinikilala. Kaya ayun na nga mga beshi ko, kahit anong mangyari, always pray and always look at the bright side of life. Hindi man natin alam kung ano ang nasa future or kung ano ang future natin. Pero, palagi na lang natin isipin na nasa future naman si Lord, kaya isurrender na natin lahat sa Kanya. Siya na bahala sa lahat-lahat. At ang dapat lang natin gawin ngayon is to do our best and to enjoy our lives. Even though may mga pinagdadaanan, ganon. Tuloy lang, laban lang, di ba? At palagi lang natin i-appreciate kung ano yung meron tayo. Kasi that is someone's dream. Ayun mga beshi ko. Yung mga meron tayo, pinagpipray ng mga ibang tao na sana meron din sila nun. Kaya sana tayo po ay maging grateful palagi sa lahat ng meron tayo at makontento. And at the same time mga beshi ko, hindi lang sa makontento, dapat sa buhay, ginagawa rin natin yung best natin para maging better tayo at hindi tayo magstay sa comfort zone lang natin. Ayun lang mga beshi ko. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Buong puso kong na-appreciate lahat ng pagmamahal at suporta ninyo, panonood nyo sa mga vlogs ko at sa mga reacts nyo. Maraming salamat! At ayun na nga mga beshi ko, pagkatapos ko ngang ilabas kay Lord lahat ng sakit na pinagdaraanan ko at nararamdaman ko, ayan mga beshi, paglabas ko ng church, sobrang gaan ng pakiramdam ko at sobrang peaceful talaga. As in, ang sarap-sarap mabuhay na naman after umiyak kay Lord. And ayun na nga mga beshi ko, tuloy lang at laban lang. At ayun na nga mga beshi ko, pag uwi ko nga ng bahay, inaasar ko na yung kapatid ko, ayan. Ayun lang mga beshi ko, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Mahal na mahal ko kayo. Bye!